Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Okay, so sa video po na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo about the measures of central tendency. So there are three measures of central tendency. We have the mean, the median, and the mode. Okay? At ang focus po natin sa pagko-compute ng mean, median, mode ay ungrouped data. Ano po? So ano po ba yung ibig sabihin ng ungrouped data? Ito po yung example ng ungrouped data. We have data or values. So yung given po na data ay individual score or individual number or individual values. Ano po? So ito po yung ungrouped data. So we have 2, 12, 7, 4, 8, 11, 5, 8, 4, 8. So mula po dito sa data na ito or numbers na ito ay i-compute po natin yung kanyang mean, median, and mode. So kung paano po yan i-compute, ipapaliwanag ko po yan sa inyo in a step-by-step computation. Okay, so ito po yung objectives ng video lesson na ito. Letter A, we have calculate mean, median, and mode. And letter B, draw conclusions from statistical data using the measures of central tendency. So, ibig sabihin, hindi lang po ang ituturo ko dito ay kung paano i-compute yung mean, median, and mode. I am going to discuss also how to draw conclusions from statistical data. So, ang ibig po niyang sabihin ay we are going to conclude ano po ba ang ibig sabihin ng na-compute natin na mean, median, and mode. Ano po? So, interpret po natin yung na-compute po nating measures of central tendency. So, ituturo ko din po yun step by step. Okay, so before I present examples, let's define first what is mean, median, and mode. So, unahin po natin yung mean. So, what is mean? Mean is the sum of data values divided by the number of values. This is also referred to as the arithmetic mean or average. The mean is the balance point of a distribution. So, ano po ang ibig sabihin ng mean? So, ganito lang po yon. So, yung mean po ay isa sa measure ng central tendency. Alam po natin kung anong ibig sabihin ng central, gitna. Ano po? So, yung mean po, the other term po niya ay average. So, ito po yung pagko-compute ng average, that is mean. So, paano po ba kino-compute yung mean or average? Ito po, nandito sa kanyang definition, mean, the sum of data values divided by the number of values. So, ibig sabihin, i-add po natin lahat ng data o lahat ng score o lahat ng number and then i-divide po natin kung ilan yung kanyang score. Okay, ito po yung kanyang formula. So ito po yung x and then var sa taas, this is symbol of mean. Okay? So ito po yung kanyang symbol. Mean is equal to summation of x. Ano po ang ibig sabihin ng summation ng x? Ito po, sum of values. I-add po natin lahat ng value or score. Yung x po stands for score or data. At ito naman pong sigma, ang tawag po dyan ay summation. Kaya summation of data. Pag sinabi natin summation, i-add natin lahat ng data. And then, divided by n. So what is n? N is the number of scores. So kung ilan po yung number na inad natin, yun po yung ating i-divide. So kapag na-divide na po natin, ang makukuha po natin ay yung mean. So ganyan po yung pagkuha ng mean or average. Okay? Okay, so next po, another method in calculating the measure of central tendency is the median. So what is median? Median is the number of falls in the middle position once the data has been organized from smallest to largest or largest to smallest. So yun ang pong median. Pag sinabi naman po nating median, ito po yung middle. Pero makukuha po lang po natin yung middle niya kung i-organize natin or i-arrange natin yung number from smallest to largest or pwede naman pong largest to smallest. Basta't po naka-arrange siya. At yung pinakang gitnang number, yun po yung tinatawag nating median. Okay? Another one is the mode. So the mode is the third way to calculate the measure of central tendency. So ano naman po ang ibig sabihin ng mode? Ito po yung pinakamadali. Mode is the most frequently occurring value in a given set of data.
So ano pong ibig sabihin ng most frequently occurring value? Ito po yung ating keyword, frequently occurring. So ibig sabihin, pag kukunin po natin yung mode, kung alin po dun na number or data ang may pinakamaraming lumabas, yun po yung kanyang mode. Okay? So lahat po yan, kung paano po i-compute yung mean, median, and mode, ay magpipresent po ako ng different examples. Okay, so let's start for example number 1. Ma'am Tess recorded the scores of grade 8 students on their summative test. Find the mean, median, and mode. So ito po yung scores na nai-record ni Ma'am Tess. So we have 11, 13, 8, 7, 8, 10, 7, 8, 9. So ito lahat po yung scores. Now, mula po dito sa scores ng grade 8 students, ay ko-compute po natin yung mean, median, and mode. So unahin po natin yung mean. Okay? So, we're going to calculate mean. Again, yung formula ng mean ay x bar is equal to summation of score divided by the number of score. Okay, so ganito lang po yon. So, i-add lang po natin yung lahat ng scores. So, this will become equal to, okay, so yan na po. 11 plus 13 plus 8, okay, this one, plus 7 plus 8 plus 10 plus 7 plus 8, then plus 9. And then, i-divide po natin sa n. N is the number of score. So, ilan po yung number of score natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, there are 9 scores. Kaya ang n po natin dyan ay 9. So, n is equal to 9. So, we are going to divide it by 9. Okay? So, para ma-compute natin, i-add muna natin. You can use calculator or pwede naman pong mano-mano ang pagka-calculate. So, if you're going to add, this will become 81. And then, just copy 9 here as the denominator divided by 9. So, what is 81 divided by 9? That is equal to 9. So, yung 9 na na-compute po natin, iyan na po yung ating mean. So, the mean is equal to 9. Okay, so after computation, so na-compute na po natin na ang mean is equal to 9. Now, we're going to draw conclusion from this calculated mean. Okay, ito po yung aking sample na conclusion. Conclusion, therefore, the average score on a student's summative test is 9. So here, aside from therefore, pwede naman pong gamitin yung word na hence. So pwede pong hence, the average score. Ganun po yon. So bakit po may sinabi akong average dito? So again, ang another term po ng mean ay average. Ano po? At meron pong score dito kasi yun pong data dito ay scores po ng grade 8. Kaya average score. Okay? On the student summative test is 9. Ito na po yung 9 na na-compute po natin. So, ganun po yung paggawa po ng conclusion. Okay? Okay, so next po, i-compute natin yung median. So again, how to calculate median? So yung median po ay kinakalculate o kinukuha yung median kapag naka-arrange na po yung data or values or scores in increasing order. Pag sinabi natin increasing order, ay yun po ay from smallest to largest or largest to smallest. So ang gagawin po dyan ay i-arrange ko po from smallest to largest. So ang pinakamababa po ditong score ay 7. May dalawang 7. Okay, ito na po yung 7. So para hindi po kayo malito, ganito lang po yung technique na gagawin natin. Kapag nakuha na po yung data o yung score, checkan po natin. Okay, checkan natin. 7, okay na? 7. So, what is the next number? Okay? After po ng 7. So, meron po tayong 8. Ilan po yung 8 natin? 1, 2, 3. Tatlo po yung 8 natin. So, ilagay po natin yung 8 and then checkan po natin yung 8. So, 8, 8, and then 8. Okay, so next po, after po ng 8, ang next number po ay 9. So, meron po bang 9? Okay, ito pong isang 9. Okay, lagay po natin. Okay, 9. And then, checkan po natin yon. Okay? Checkan po natin yung 9. Okay. And then next po, after po ng 9, 7, 8, 9 ay 10. So meron po ba tayong 10 na number? Okay, so ito po, meron po tayong 10, isa. So ilagay po natin ito, dugtong po natin 10. Okay, and then
check po natin yung 10. Okay? So, okay na po yung 10. Then next po ay 11. So, meron po bang 11? Okay, so meron pong 11. Okay, lagay po natin, dugsong natin dito, 11. And then, i-check po natin itong 11. Ano po? Okay, so let's check 11. And then next number ay 12. So meron po ba tayong 12 dito? So wala. So kung wala, okay lang. Then next ng 12 ay 13. So we have 13 here. Okay? So ilagay po natin yung 13 doon. Okay? And then check po natin itong 13. Okay? Okay, next po after 13 ay 14. But by the way, kung mapapansin ninyo, lahat po ay may check na. So, ibig sabihin, lahat ng score ay nakuha na po natin. So, check natin, double check natin kung tama. So, ilan na nga po yung score natin? 9 po lahat ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dapat 9 din po yung nandito. Ano po? Para ma-double check natin. So, count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nakuha po natin lahat po ng scores. Now, kukunin po natin yung pinakang middle number, pinakang gitna. Okay, so alin po yung pinakang gitna dito? So bali siyam po lahat yan. So may apat po dito sa left, 7, 7, 8. At kukunin din po natin yung apat sa right, 9, 10, 11, 13. So apat na numbers or scores, apat din po na scores. Ano po yung pinakang gitna niya? Okay, ang pinakang gitna po niya ay 8. Okay, so ibig sabihin ito pong 8 na ito po yung middle number or ito po yung median. Okay, so here, the median is equal to 8. So ganyan lang po yung pagkuha ng median. Kailangan mai-arrange po natin ng maayos. Okay, so madali pong makuha yung pinakang sentrong number dito, pinakang gitna, kasi yung ating pong given ay 9 scores. 9 ibig sabihin ay odd number. So mayroon pong isang butal. Ano po? Okay. Next po ay we are going to draw conclusion. Ito po yung sample conclusion ko. Pwede po ninyong i-revise. So mula po dito sa given problem, the conclusion is the middle or median score of the student's summative test is 8. Okay. So ginamit ko po yung middle kasi ang another term po ng middle ay median. Kaya dugtong po dito median. So the middle or median score, bakit ko po sinabing score? Because yung given po na data ay score ng grade 8. Okay, sa kanilang summative test. Kaya kadugtong po niya dito ay score of the student summative test. And then yung na-compute po natin ay 8 kaya is 8. So, ito po yung sample ng conclusion ng median. Okay, next, we're going to calculate or find the mode of this data. So again, paano nga po yung pagkuha ng mode? So, yung mode po ay, ang keyword natin is the most frequently occurring data. So, pag sinabi po nating most frequently occurring data, yung may pinakamaraming data po na lumabas. So, alin po dito? So, kanina, na-arrange po natin yung data sa increasing order. So, ito po yung ginamit natin kanina sa pag-compute ng median. So, mas madali po kasing makita kapag na-arrange po yung data. So, alin po dyan ang pinakamarami? Okay, bilugan po natin. Ang may pinakamarami po dito ay 8. Okay, tatlo po. While 7 ay there are 2. So, mas marami po yung 8. And then, yung remaining po ay tag-iisa na po sila. So, our mode here is equal to 8. Okay? So, maliban dyan, kung ayaw mo naman pong mag-arrange, pwede na pong kunin dito sa ating row score dito. Okay, yung 8 po dito ang may pinakamarami. Okay, so let's have a short conclusion about this mode. So ito po yung conclusion na naisip ko. The most frequently occurring score on the student summative test is 8. Okay, so the other term for mode ay most frequently. Kaya ginamit ko po dito. The most frequently occurring and then score kasi yung given na data ay score. Kaya most frequently occurring score on the student summative test. Ano po ba yung score na yan? Score po ng summative test. Kaya nilagay ko po dito. On the student summative test is 8. So yung 8 po, ito po yung na-compute po natin na mode. Okay, so ganyan po kung paano i-compute yung mode at paano po mag-draw ng conclusion. Okay, for example, number 2. Grade 8 students' incorrect answers on a true or false test
were recorded as follows. We have 1, 3, 0, 4, 2, 1, 2, 1, 5, 2. So ito po yung mga incorrect answers of grade 8 students on a true or false test. Ito po yung na-record ni ma'am or ni sir. Now, the question is, we are going to compute the measures of central tendency. So again, yung measures po ng central tendency ay yung mean, median, and mode. Okay, so let's compute the mean. So again, ano yung formula ng mean? Mean or x var is equal to summation of score divided by number of score. Okay, so i-add po natin lahat yung score. So we have this one. We have 1 plus 3 plus 0 plus 4 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 5 and then plus 2. Okay, so be sure po na ma-add po ninyo lahat ng scores or data. Ano po? And then divided by, ilan po yung n natin? Ilan po yung scores natin? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 po lahat yung incorrect answers. Okay? So ang n po natin ay 10. So divided by 10 po dito. Okay? So if you're going to add all the incorrect answers, then this will become, the sum is 21. And then divided by the number of scores, which is 10. So divided by 10. So we have now 21 divided by 10. So not all the time, ang mako-compute po natin dito ay whole number. Pwede naman po yung decimal. So what is 21 divided by 10? The answer is equal to 2.1. So kapag ganyan po na 10, 100, 1,000 yung ating divisor, i-move lang po yung decimal going to the left. Okay? Yung decimal po ay nandito sa right ng 21, move natin 1. Move natin kung ilan po yung 0, ilan po yung 0 dito, isa. So 1 po yung movement ng decimal. So andito po yung decimal, so it's become 2.1. Ito po yung 2.1. So yung 2.1 na ito, yan po yung ating mean. So our mean is equal to 2.1. Okay, so after computation the mean, so ang na-compute po natin is equal to 2.1. Now, we're going to draw a short conclusion about this computed mean. Okay, so this is a short conclusion. Hence, the average number of incorrect answers by grade 8 students on a true or false test is 2.1. Okay, here, aside from hence, pwede naman pong therefore. So, kanina sa number 1 example natin, ang ginamit po natin ay therefore. So, pwede pong therefore, pwede pong hence. And we have here the average number of incorrect answers. So, gumamit po tayo ng average kasi ang kinompute po natin ay mean. So, again, the other term for mean is average. Kaya, the average number of, ano po ba yung number na ito? Incorrect answers by grade 8 students on a true or false test is 2.1. So, at 2.1, ito po yung na-compute natin na mean. Okay, so let's calculate the median. So again, the median, the other term is the middle number. But we can only get the middle number or the median if we arrange the number in increasing order. Okay, arrange po natin yung number from smallest to largest. Okay, so mula po dito sa ating incorrect answers, alin po dito ang pinaka mababa? So we have 0. Okay, so ilan po yung 0 natin? Only 1. So ibaba po natin yung 0. And then, after po nating maibaba, so checkan po natin, ibig sabihin ay nakuha na natin yung number na yan. Okay, 0. The next number is 1. So we have 1, 1, 1. So there are 3, 1. Okay, lagay po natin ng 3, 1. Dugsong po natin dito. Okay, then check po natin. So we have 1, 1, and then 1. Okay, next number, after ng 1 is 2. So we have 2 here, 1, 2, 3. So tatlo po yung 2 natin. So dugsong po natin ulit yung 3, 2. Okay, and then check natin to be sure na nakuha na po natin yung 2 na yan. Okay, tatlong 2. Okay, next number is 3. Do we have 3 here? Okay, we have 3 here, only 1. Okay, dugsong po natin yung 3 here. Then check po natin yung 3.
Then next after 3 is 4. Do we have 4 here? Okay, we have 1, 4 here. Okay, dugsong po natin. Okay, 4. And then, check po natin yung 4. Then next number, after 4 is 5. Do we have 5 here? Okay, we have 5 here, only 1. So, dugsong po natin yung 5. And then, i-check po natin yung 5. Okay. Next number is 6. Do we have 6 here? Okay, so wala na. Notice yun, lahat po ng data ay na-checkan na po natin. So, count natin, double check natin kung tama po yung data. Okay. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 po lahat yung data. Dapat 10 po lahat yung na-arrange po natin. So, we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, there are 10. So, ibig sabihin, nakuha po natin lahat ng data here. Okay, now, we're going to get the median. Alin po yung middle number dito? Okay, so ano po yung pinakang gitna? Notice here na yung data natin ay 10. So, 5 below and then 5 above. So, alin po yung pinakang gitna dito? So, wala pong number dito. Okay. So, ano po ba yung pagitan ng 2 and 2? Okay. So, para ma-compute po yung median, kapag wala pong nakagitnang number, kasi equal po yan tagpa 5, so wala pong nakalagay na gitna, ay i-add po natin yung dalawang number. Okay. Na magkatabi dito. So, i-add po natin ito. This will become median is equal to 2 plus 2. Ito po yung dalawa na ito. Kasi ito po yung gitna. And then, always divided by 2 po yan. So, 2 plus 2 divided by 2. What is 2 plus 2? Equal to 4. And then, divide by 2. 4 divided by 2. That is equal to 2. So, therefore, the median here is equal to 2. Ano po? Okay. So, median natin ay 2. So, yun po yung ating middle number. Now, we are going to draw conclusion from this calculated median. Okay, ito po yung aking sample conclusion. Conclusion, the middle or median incorrect answer of grade 8 students on a true or false test is 2. Okay, so median or middle, ano po ba yung given na data? Incorrect answer. Kaya ilagay ko po dito, median or middle incorrect answer. Okay? Of grade 8 students on a true or false test is 2. So, yung 2 po na ito po yung na-compute nating median. Okay? So, yan po yung sample conclusion. Okay, so how about the mode? So, again, yung mode po ay frequently occurring numbers. So, ilabas ko po yung in-arrange po natin kanina sa pag-compute ng median. So, ito po yung arrangement natin kanina. So, alin po dito yung may pinakamaraming number na nag-occur? Okay, yung 0 ay mag-isa. Yung 1, bilugan ko, there are 3, 1. And yung 2, there are 3, 2. Okay? Tatlong 1, tatlong 2, and then yung 3, 4, 5 ay tig-iisa lang. So, dalawa po yung pinakamarami natin dito. 11 ay 1 and 2. Alin po ang kukunin natin dito? So, kapag ganito po na ang tie ay dalawa, pwede po yan. So, kukunin po natin dyan, ang mode po natin ay 1 and 2. Kaya, pwede pong modes. Ano po? Not only mode. So, the modes here are 1 and 2. Okay, so, kapag dalawa po yung mode, ang may tawag po tayo dyan, ang tawag po natin dyan is, we call this one as bimodal. So, when you say bimodal, from the word bi, there are two mode. Okay? So, here is a simple or short conclusion about this mode. Okay, ito po yung conclusion ko. The most frequently occurring incorrect answers on a true or false test are 1 and 2. So again, yung keyword ng mode ay frequently occurring. Kaya the most frequently occurring, ano po ba itong mga number na ito? Incorrect answers. Okay? On a true or false test are 1 and 2. So ito po yung dalawang modes niya. Kaya gumamit po ako ng R, 1 and 2. Okay? So that is a sample conclusion of this mode. Okay, so example number 3. The number of absences of 8 students last month were 3, 5, 6, 1, 0, 2, 9, and 10. Find the mean, median, and mode. So again, this problem is about
the measures of central tendency, the mean, median, and mode. So we're going to calculate the mean, median, and mode of these numbers. Okay, so let's start for the mean. So again, the mean, the formula is x bar is equal to summation of score over the number of score. So, i-add po natin lahat. Ito po yon. So, we have the first number here is 3, then plus 5, then plus 6, then plus 1, plus 0, plus 2, plus 9, then plus 10. So, be sure na lahat ng data ay makuha po natin or mai-add natin. And then, divided by how many numbers are there? So, how many numbers? We count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 numbers. So, n is 8. So, divided by 8. And then, we're going to add all the numbers. So, what is the sum? The sum is equal to 36. So, 36 and then divided by 8. So, what is 36 divided by 8? Okay, so the answer is in decimal form. That is 4.5. So, yung 4.5 po na ito ay that is the mean. Okay, so ganyan lang po yung pag-compute ng mean. Okay, so let's draw conclusion from this calculated mean, which is 4.5. So this is sample conclusion. Conclusion, hence the average number of absences of 8 students is 4.5. So again, you can use hence here or you can use therefore. And since mean is average, so I used average here, average number of absences. So yung number ba ay about absences? Yes. The number of absences of 8 students. So kaya ginamit ko po dito ay average number of absences. Okay? Okay, so how about median? So again, in calculating median, we need to arrange the numbers or data in increasing order. Okay, so i-arrange po natin yan. So 0 is the smallest data here. So 3, 5, 6, 1, 0. So 0 is the smallest data. So checkan natin yung 0. So what's the next number? The next number is 1. So we have 1 here. So 1. So lagay po natin 1. Then we're going to check 1. Then what's the next number? 2. So we have 2 here. Okay. Dugtong po natin yung 2. Okay. And then i-check po natin itong 2. Next number after ng 2 ay 3. Do we have 3 here? Okay. This 1, 3. Okay. So 3. Add po natin dito yung 3. And then we check 3 here. Okay. Next number is 4. Do we have 4 here? Okay, there is no 4. Okay, next number is 5. Okay, 5. We have 5 here. Then, lagay po natin yung 5 and then check natin yung 5. Then, next number after 5 is 6. Do we have 6 here? Okay, yes, we have 6. Only 1 6 here. Okay, lagay po natin dito ay 6. And then, check po natin yung 6. Okay, check na po yung 6. Next number is 7. We have 7 here. Wala po. How about 8? Do we have 8 here? Wala din. Next number is 9. Do we have 9 here? Okay, we have 9 here. So, lagay po natin dito yung 9. And then, check po natin yung 9. Okay? So, here, after 9, next number is 10. Do we have 10 here? Okay, ito 10. Only 1 10. So, lagay po natin doon yung 10. And then, check po natin yung 10. Next number is 11. Do we have 11 here? Okay, so wala po. Notice na checkan na po natin lahat ng number. So double check lang po natin kung lahat po ay nakuha natin. Okay? So count natin kung ilan yung numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 data here. Double check natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 data here. So therefore ay nakuha po natin lahat ng data. Next, we're going to determine the median. Okay, so alin po dito yung middle number? Median is the middle number. So, 8 po lahat yung data. So, equally divided. Ano po? Equally divided. So, alin po yung pinakang gitna dito? Okay, 1, 2, 3, 4. Sa lower number, sa higher number naman ay 5, 6, 7, 8. 5, 6, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4. So, tag-apat po pareho. So, wala pong middle number. So, again, all you have to do is you're going to add the two numbers here. So, 3 plus 5. Okay? So, to get the median, add the two numbers, 3 plus 5, and always divide by 2 to get the average of 3 and 5. Okay? So, add natin. What is 3 plus 5?
that is equal to 8. So 8, then copy 2. So what is 8 divided by 2? That is equal to 4. So therefore, the median number here is equal to 4. Okay, so let's draw conclusion from this median. So this is sample conclusion. Hence, the middle or median number of absences of 8 students is 4. So calculated natin ay 4. Again, we can use hence, we can use therefore. And then, yung median ay middle or median. Okay, so ito po ay number about absences. Kaya median number of absences of 8 students. Okay? So ganyan po yung sample conclusion about this median. Okay, so how about the mode? So again, yung mode po ay the most occurring data or value in a set of data. Okay, so alin po dito yung may pinakamaraming lumabas na number? So ito po yung in-arrange po natin kanina sa median, 0 up to 10. So ito po yun sila. Binaba ko lang po dito. Okay, so alin po dito yung naulit o nag-occur na marami? So wala po. Lahat po sila ay tie. Tag-iisa po sila lahat. So kapag ganyan po, ano po yung mode natin dyan? So ang sagot po natin dyan ay no mode. So, pwede pong walang mode. Okay? Kasi pare-pareho po sila na magkakaparehong tag-iisa. Now, what is our conclusion? The conclusion here is, since all values occur the same number of times, the data set has no mode. Okay? So, ito pong data set na itong given has no mode. Okay? So, yan po yung sample conclusion kapag wala pong mode. Okay, so to end up this lesson, I will give you an activity. I will give you 2 questions in multiple choice. Okay, so for number 1, for the set of data consisting of 8, 8, 9, 10, 10, which statement is true? Letter A, mean is equal to mode. Letter B, median is equal to mode. Letter C, mean is equal to median. And letter D, mean is less than median. Okay? So, ito po yung activity number 1 or question number 1. How about number 2? Anna's grade in her first 3 tests in science are 86, 68, and 79. What grade must she obtain on the fourth test to get an average of 78? We have A, 76, B, 77, C, 78, and D, 79. So, pwede po ninyong i-post yung video na ito. Try po ninyong sagutan and then choose the letter of the correct answer. At sa end ng video na ito, ay nilagay ko po doon yung sagot ng activity na ito. Okay? So, good luck. Salamat sa panonood mga anak. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. So ito po ay pang grade 8 lesson. Lahat po ng grade 8 lesson from first quarter to fourth quarter of the revised K-12 Matatag ay i-upload ko po dito. So kung hindi ka po nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video para kung meron kang hindi naintindihan ng mga lesson ay pwede mong balikan yung channel na ito para makapag-aral. Okay, so this is the answer for the activity. Number 1, the answer is letter C, mean is equal to median. So yung mean is the same as the median. Okay? And for number 2, the grade here is equal to 79, letter D. Okay, kung nakuha mo yung tamang sagot, congratulations. Kung hindi naman, better luck next time.